Kahit pag ginagawa namin ang ilan sa mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa, iba pa rin pakiramdam dahil pareho kami hindi nagpapakita ng emosyon. Ma'am Audrey, parang nakakita ng tagapagligtas si Panying nang makita akong pumasok sa mansyon. Buti naman nakauwi ka na. Magpalit ka na ng damit. Si Sir Heskel, hinihintay na kayo sa dining room. Tumaas ang isa kong kilay. Alam niyang uuwi ako at hindi pa kumakain na. Palihim kong sinulyapan si Faye na napaintag pa at nagmamadaling umalis. Kanina pa ba siya naghihintay? Medyo po. Exact time. Mga saktong 8 p.m.? Isang oras kung ganon. Napabuntong hininga ko at tinahak ang landas patungo sa dining room. Kakain na muna ako bago magbihis. Sige po. Nang makarating sa lugar, ay kaagad ko siya nakita nakaupo sa pinakagitnang upuan, kasama ang mga hilera ng bakanting upuan at iba't ibang klase ng pagkain. Napaangat siya ng paningin sa akin nang maramdaman ang presensya ko. Gaya lang din ng dati, walang emosyong makikita sa mukha niya. Mukha ring kararating niya lang galing trabaho dahil nakasuot pa siya ng business attire. Pero para malamang isang oras na siyang narito, bakit hindi na lang muna siya nagpalit agad? Naupo ako sa katapat niyang upuan, sa gitna, 3 metro ang layo sa kanya. Saka ko siya pinakatitigan. Hindi mapagkakailang pagiging maganda niyang lalaki. Sa totoo lang, ay walang binatbat ang itsura ni Landers sa kanya. Lalo na sa pangangatawan. Pero sa personalidad naman ay wala siyang binatbat kay Landers. Halos magtatatlong linggo din kaming hindi nakikita. Bukod sa busy ako sa taking at siya naman ay busy sa bago niyang project sa business, ay hindi ako umuwi ng 1 linggo para man lang makapagpahinga. Sa totoo lang, ay nakakapagod ang pag-aartista ko na dapat umaktong laging masaya sa harapan ng kamera. At nakakapagod din ang umuwi sa mansyong to na walang kasiyahan. Walang pahinga. Why are you sitting so far away? His voice is hoarse, mukhang pagod. Change the dining table next time if you want me to sit close to you. Lumapit si Panying para ilipat ang plato na katabi sa plato ni Zack para ilagay sa akin. Nilapit din niya ang iilang mga putahe sa gawi ko. Salamat, Panying. Nagsimula akong magsandok. Ganon na lang ang pagkulo ng tiyan ko sa labis na pagkagutom. Walang anuman, ma'am. Kain lang po kayo ng marami. Ang laki na naman ng pinayat nyo, hindi na yan healthy. Yes. Walang habas akong kumain, hindi iniintindi ang lalaki nakatitig sa akin. Mula sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong ginalaw niya ang kanyang kutsilyo tinidor para din kumain. If your agency is starving you to death, you should just leave. No, thank you. Tinungga ko ang isang baso ng juice saka siya binalingan. My agency values me a lot. Isa pa, may kontrata ako sa kanila. I cannot leave lalo pat umeere pang palabas namin ni Landers. Matunog na kong maliskis ang tinidor niya sa plato at bigla kong tinaliman ang tingin. That teleserye you're making. Kailan matatapos? I don't know. Kibit balikat ako. Sa pagkakaalam ko, ay dahil sa taas ang rating yun, mas papahabain nila ang kwento. At saka nasa kalahati pa lang kami ng daling ng istorya. We still have to go through those tragic scenes, hot scenes, and a lot of drama before it gets over. Iniisip ko lang ay napapagod na ulit ako. Another sleepless night and an unending flow of emotions na naman pagkatapos itong natitirang 1 linggo na binigay sa amin. Hot scenes? Bumaba ang paningin niya sa malaking pork sa kanyang plato. Pinanood ko siyang hiwain iyon sa maliliit na parte gamit ang maliit na kutsilyo. Aren't there a lot of kiss scenes already? What do you mean by hot scenes? It's rated SPG in MTRCB ratings. What do you expect? Besides, it's not like Landers and I are having sex for real. Kaya nga tinawag na acting kasi hindi totoo. Napaintag ako sa gulat nang may marinig na crack mula sa plato niya. Nanlaki ang butas ng ilong ko. Ano yung nag-crack? Did you just break your plate?
Madilim ang mukha niya na isinantabi ang hawak niyang kutsilyo, saka tahimik na tumayo. I'll wait for you in the bedroom. Ha? Napanganga ko habang pinapanood siyang umalis sa dining room. Hoy, pagod ako ngayon. I know he has his own needs, but shouldn't he be considerate of me? Hindi yung bigla-bigla na lang siyang aatake pag gusto niya. My small, poor womanhood still can't get used to his big, thick, and large manhood. Whatever. It's not like he'll ever care about me. Take all of your clothes off and bend. Iyon kaagad ang ibinungad sa akin ni Zach pagpasok ko pa lamang ng kwarto. Napaawang ang labi ko. Excuse me? Can't I take a bath first? My breath stinks pa nga. Nilingon niya ako habang hawak-hawak ang baso ng red wine. Basa pa ang buhok niya at nakasuot lamang siya ng itim na bathrobe na tila ba'y kanina pang hinihintay ang pagdating ko. Ganon na ba talaga siya ka-horny? No wonder he wants me to go home just for sex. You will still have the same scent and taste, fresh or not. No! Pinanlakihan ko siya ng mga mata at nagmarit siya kaagad papasok sa loob ng banyo. Kinikilabutan ako naghubad ng mga damit at inuna ang pagtutoothbrush bago nagtungo sa shower. 2 taon na kaming kasal ni Zach sa Avedra, ang kilalang nagmamay-ari sa Isabella Green Holdings na madalas pang nababalita sa news media dahil sa numero 1 yaman nito sa bansa. Sinabi ni Mama na may gusto siya sa akin at pinanghawakan ko yun nung ikasal kami. But who knows that I am just a replacement. Ang pakikitungo niya rin sa akin ay halos walang pinakaiba sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Here's a dictator here in his mansion, telling me what to do, how to behave in certain manners, and giving me a salary for being his wife. I mean, who does that to the person you like? Especially to your wife. Ni hindi nga kami nag-consummate noong honeymoon days namin. Nagsimula lang kaming mag-sex noong pareho kaming malasing half a year ago. He even told me that it's our responsibility as spouses to consummate once in a while. But God knows how he's addicted to ravishing my body to the point of impaling me the next day. I can't wait. Nagulat ako nang marinig ang boses niya sa loob ng banyo. Kagad ko siyang nilingon at sinamaan ng tingin. I'm taking a shower, please get out. Kalmado kong pagpapalabas sa kanya. Nakasandal siya sa pintuan ng banyo, magkakrus sa mga braso habang puno ng pagdanas ang nakatingin sa katawan ko. Yeah, right. The look of desire is the only emotion I have ever seen besides his emotionless look. Audrey, he frowned. You have lost a lot of weight since the last time I saw you. So, does my body look unattractive to you now? He pursed his lips. I didn't say that. Inirapan ko siya at kinuha ang sabon saka kinuskus ko yun sa leeg at braso ko, habang ang tubig sa shower ay patuloy na bumabagsak sa aking katawan. Maya-maya naramdaman ko ang paglapit niya sa akin hanggang sa makarating siya sa likuran ko. Napapigil ako ng hininga nang kunin niya ang sabon sa kamay ko at pinaghapang iyon sa malulusob kong dibdib. Zach! Tinangka kong pigilan ng kamay niya na hindi naman niya hinayaang mangyari. Naramdaman ko ang hubad niyang katawan na dumikit sa likuran ko, maging ang nanindigas niyang kahabaan. Hinigit niya ang katawan ko sa kanya mula sa likuran at mas dumiin ang pagkakapisil niya sa 2 kong dibdib. Masakit! Your nipples look like they're enjoying my massage. Bulong niya pa sa tenga ko. May kakaibang dating sa akin ang mapang-akit niyang boses at mainit niyang paghinga. Bumigat ang paghinga ko at napapikit, saka siya hinayaan sa gustong gawin. He is Zach Saavedra. He gets what he wants, and it's not like I can resist this temptation too. Gumapang ang isa niyang kamay pababa sa aking bewang, patungo sa pagitan ng 2 kong binti. Kasabay noon ang paghalik niya sa aking tenga, pababa sa aking leeg. Spread your legs apart, Audrey.
Sandali siyang huminto sa paghalik sa akin para ibulong yun. Napalunok ako at sinunod siya. Napasinghap ako ng hangin, subalit bago pa ako makadaing ng malakas, ay mabilis na niyang sinakop ang aking bibig. Napamulat ako ng mga mata. Mula sa likuran ay matusok niyang hinahalikan ng labi ko. Sandali siyang humiwalay para pareho kaming makabuelo, sa kanya ako muling hinalikan. Nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng puso niya. Mula sa aking likuran, dala ng ginagawa niya. Ah! Nagulat ako nang biglaan niya akong ipaharap sa kanya at agad ding sinandal sa pader. Hindi niya pinaghiwalay ang mga basa naming katawan habang patuloy na hinahalikan ng labi ko. Matagal ko nang sinukuan sa sarili ko ang pagtanggi na hindi ko gustong pakikipagtalik sa kanya. And he is my first. He's the first man to ever wreck my virginity and keep ravishing my body all over again. This is the only side of our marriage life that I actually enjoyed. Let's move this bed. But I'm not done yet. Nagulat ako nang bigla niya akong buhati na parang isang sakong bigas palabas ng shower. Zach, hindi pa ako tapos maligo. Hindi pa ako nakakapag-shampoo. Paliguan kita pagkatapos. Ano? Tuluyan niya akong binuhat palabas ng banyo para ihagis sa malambot naming kama. Bago pa ako makaayos ng higa, ay pinatungan na niya ako. Wait lang! Para siyang walang naririnig. Wala siyang pakialam sa akin at ginagawa lamang ang gusto niya. Kinabukasan ay nagmulat ako ng mga mata at nadatnan ng nakakasilaw na sinag ng araw mula sa labas ng bintana. Kinuskus ko ang aking mga mata gamit ang aking mga daliri, saka dahan-dahang bumangon. Zach? Kaagad akong nadismaya nang makitang wala siya sa tabi ko sa kama. Kinapa ko ang bakas ng hinigaan niya at wala namang nadamang init. Marahil ay kanina pa siyang umalis para pumasok sa trabaho. Ang pagkadismaya na iyon ay agad ding nabura at napalitan ng walang ekspresyon. Napapagod akong bumangon at nagtungo sa banyo. Napagmasdan ko ang mga markang iniwan niya sa aking katawan at mariing napapikit. Why can't I seem to hate it? To hate him at all? Napahawak ako sa aking dibdib. My heart can't seem to stop beating for him after all. Sister-in-law, finally bumaba ka rin. Nagwilantang ako sa pagbaba sa hagdanan dahil sa malakas na sigaw ng pamilyar na boses na yun. Kaagad kong nadatnan si Raquel na nakaupo sa living room ng mansyon. Raquel! Sa sobrang pagkatuwa nang makita siya, ay nagmamadali akong bumaba ng hagdan at halos lipa rin ang pagitan namin. Tumayo rin siya upang salubungin ako ng mainit na yakap. Ganoon na lang kahigpit ang yakap ko sa kanya sa sobrang pangungulila sa kanya. She's Raquel Saavedra, Zach's adoptive sister, at siya naman sister-in-law ko. She's my life savior in this marriage. Siya lang ang lagi kong nalalabasan ng sama ng loob at matigang nakikinig sa mga hinaing ko na hindi ako nahuhusgahan. Kahit na magkapatid sila sa pangalan ng asawa ko at magandang relasyon nila sa isa't isa, hindi yun hadlang para sa pagkakaibigan namin. She herself knows how heartless her brother can be most of the time. I'm so glad you came here, Raquel. Malaki ang pagkakangiti ko siyang hinarap. Of course, Faye informed me na bumalik ka na rito sa wakas after 3 weeks. Bulalas pa niya. You have no idea how bored I was without seeing you. No one can even contact your personal number. I'm sorry. Spill the tea, girl. Napanguso ako at naupo naman kami sa sofa na magkaharapan. Nag-utos naman ako kay Panying na mag-serve sa amin ng breakfast. Masyado lang talaga akong busy sa trabaho sa nakalipas na 2 linggo, kaya walang time umuwi. Uminom ako ng juice. Yun na yun. Napakrus siya ng braso sa napasandal sa kinaupuan. You can fool me with that excuse. Anong walang time na umuwi? Ano ba namang isang gabing magpakita ka man lang kay kuya sa loob ng 1 linggo?
Why would I even show him my face if he's glaring at me every time like I'm a sinner? Masama ang loob kong nilapag ang juice sa babasaging table. You know how I'm having anxiety and stress nung bago pa lang kaming ikasal dahil sa kanya. Thankfully, nakaka-recover na ako. At saka obvious naman na hindi akong hinahanap niya kapag nawawala yung katawan ko. Habang inaalala ang nangyari kagabi hanggang sa paggising ko na wala man lang nakita ni anino niya, ay sumasama palalo ang loob ko. Mabait lang siya kapag nasa kama. Pero kapag nasa katinuan, binabaliwala lang ako ng basta-basta. I mean, mukha ba akong para usang babae? Asawa niya ako, no? Narinig kong malalim niyang buntong hininga. A look of concern was displayed on her face while looking at me. Akala ko mag-i-improve ang relasyon niyo pagkatapos ng 1 taon, mali pala. Kinuha rin niya ang cake sa lamesa para lang laruin iyon gamit ang tinidor. Hindi ko pa alam kung bakit ganun si kuya. Kahit sa akin malamig ang trato niya. Kaya akala ko dati ayaw niya ng ampun na kapatid. Pero sadyang wala lang siyang pakialam sa akin talaga. Can you believe that? Yeah. Napatango-tango ako. Anyway, saan ka naman nagpunta nitong nakaraang linggo? I booked a hotel room to sleep for days, then umattend ako sa interview with Mami Vic kasama si Landers last night before coming home. Nakita ko ang unti-unting pagtaas ng dalawa niyang kilay at pag-unat ng kanyang labi. Landers? Oh my gosh! Kailan ilalabas ang interview? Why didn't you tell me? Sana pumunta ako bilang audience para suporta ng Zach 3. Nanlaki ang butas ng ilong ko. Talagang hindi ko matanggap na isa siyang huge fan ng Zach 3. Mahilig siyang manood ng mga teleserye bilang pagpalipas sa oras. Noong una ay pinanood niya lang ang palabas ko para suportahan. Pero bigla-bigla siya naging fan dahil daw sa ganda nito. At hindi nga nagtagal, naging fan na rin siya ni Landers. At pinag-ship niya kaming dalawa. Mabilis lang ang interview kaya hindi mo kailangang sayangin ang oras mo doon. Ipapalabas naman siya next Saturday, 9 p.m. Ang tagal naman! Inisahan niyang nilunok ang cake. Agresibo akong tinignan. Tell me what the interview is all about. Please, kwentuhan mo ko. Napaikot ako ng mga mata. The key point of the interview is to know whether kung may relasyon ba kami ni Landers o wala. Tapos sumagot kami ng ikasasatisfy ng lahat. Kahit wala naman talagang meron sa amin. Then, nagpalaro si Mami Vic para i-showcase ang closeness naming dalawa. Pero dahil alam namin na mangyayari, pre-practice na namin yun before the show para pakiligin ng audience. Okay ka na? What? You're lying to your fans and everything is scripted? No way! Yes way. That's just how things works in the industry. Kaya please lang, huwag ka makifan ng Zach 3. Para siyang pinagbaksakan ng langit at lupa. Hindi naman ako nakikifan lang o sumasabay sa uso. Girl, may feelings din ako. Kinikilig ako sa inyo ni Landers, okay? Ang lakas ng chemistry niyo, yung emotions, yung kissing scenes, yung nagkawali kayo. Lahat yun nadama ko bilang manonood. That's why I love the teleserye so much. Siguro nga'y ganun na lang kaganda ang production ng palabas. Dahil halos lahat ay ganun ang sinasabi. Ang successful talaga ng palabas na pinagbibidahan namin ni Landers. So, wala ba talagang something sa inyo ni Landers? Nabuga ko ang juice na iniinom sa biglaang tanong niya. Agad kong kinuha ang tissue at hindi makapaniwala siya tinignan. Girl, I'm married. Alam mo namang kasal na ako sa kuya mo. Hindi yun ang tanong ko. Pinagkrus niya pa ang binti at braso niya. May something na ba sa inyo ni Landers? Kalmado ko siyang sinagot. Even though there's no love in our marriage, hindi ako cheater. I hate cheaters the most. Dahil ganun din ang papa ko, I'm not like him. So my answer is, walang meron sa amin ni Landers. Kung ano nakikita niyo sa TV, it's pure acting. Wow, it looks surreal though. Napalabi siya. Then, what do you think of Landers? Landers is a good friend of mine.
Napaisip ako. He's actually my partner in crime sa set. At napakabait niya talagang tao, which is why he's very admirable. There were many times that he offered me his shoulder to cry on. He's humble, despite sa kung anong narating niya ngayon. And that's what I like about him the most. He treats other people the same way he wants to be treated. And he always puts on a genuine smile kahit sa sino pang kaharap niya. Kahit nabaguhan pa lang si Landers ay malaki na naging epekto niya sa madla. Kaya ganoon na lang din kabilis ang pagsikat niya. Pinantayan niya agad ako na siyang simulang pagkabata ay nag-aartista na. How admirable is that? He deserves my full respect. Oh, kuya, nandito ka pala. Nagugulantang napatayo si Raquel. Panying told me you went to work? Not yet. Nanggaling ang boses ni Zach mula sa likuran at napaintag naman ako sa kinauupuan. Bahagyang bumulis ang pagtibok ng puso ko. Dali-dali akong lumingon saka siya nakita nakabihis ng pang-business attire. Ganoon na lang kalakas ang dating niya sa suot. Hindi tulad kagabi. Ngayon ay preskong-presko siya. Ani mo'y minomodelo ang suot na suit. I thought you already left. Pusa ko ring nasambit. Kunot ang noo siyang tiningala. Naglakad siya sa kinaroroonan namin. Hindi ako binalingan ng pansin at nagtungo lamang sa gawin ni Raquel. It's too early to be here. Ha? Hindi lang naman ikaw ang pinuntahan ko. At saka kanina pa ako nandito no. Ba't di man lang kita nakita? I was in my office room. Papasok pa lang ako. Napasinghal siya. Instead of dissing around early in the morning, why don't you work as well, Raquel? Ito naman ang aga-agang init ng ulo. Naupo siyang muli at ngumuso. Ngayon na lang ulit kami nagkikita ni Audrey, no? Umalis ka na nga. Sinisira mong usapan namin eh. Hindi nakatakas sa paningin ko ang matilim na pagsulyap sa akin ni Zach, kasabay ng pagdilim na mukha niya. Nagsalubong ang kilay ko ngunit kalmadong nagsalita. 7 a.m. na. Hindi ka pa ba malilate sa trabaho niyan? Subalit hindi niya ako tinugunan. Sa halip ay tinalikuran niya ako at naglakad papalayo hanggang sa makalabas sa malaking pintuan ng mansyon. Napangiwi ang labi ko sa asta niya. Kung anong ikinaganda ng mukha niya at perpekto ng katawan niya, ay siya namang pinagkaitan ni Lord ng mabuting asal. Pwede bang mag-donate si Landry sa kanya ng good manners and right conduct? Para ko rin gustong bumili ng libro ng How to Treat Your Wife with Love and Respect 101. At isampal sa pagmumukha niya, I am willing to respect him and show him a bit of affection if only he treats me the way I deserve. If only. I'm sorry, Audrey. Nag-aalalang sabi ni Raquel. Are you okay? My kuya is too hard on you. Well, nag-iwas ako ng paningin at inubos na ang juice ko. Nasasanay na ako. Si kuya parang ewan kasi. Ano ba namang magpaalam sa'yo na aalis na siya at papasok sa trabaho? Kahit simpleng beso man lang o may hirap pa yung gawin. Para namang ikalulugi ng business niya kapag ginawa niya yun. It's okay. O wag na lang tayong maging sensitive masyado, Raquel. Sensitive? We women are emotionally sensitive. Hay nako, nasa lalaking pag-handle ng relasyon. No wonder you didn't come back for the past few weeks. He deserves your cold shoulder. Pinakalma ko siya subalit patuloy siyang bumubuelta. I swear, if my future husband treats me like that, ipapalamon ko sa kanyang annulment paper. Natahimik naman ako. It's not like I can annul him. I can't leave Zach because of the contract.